Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod niyong Conrad, Julie at Baby. Mental man o pisikal, panghayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad, bigyan ng solusyon. Nanonood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes, wala tupis. Iyak kayo ay mabibless, May libreng note kita kids, tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, Hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod yung Conrad, Julie at Baby. Pandental man o pisikal, panghayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad, bigyan ng solusyon. Nanonood na shoutout pa, may signal man o mahina, wala Martes hanggang Biyernes, wala tong miss. Kasama natin mga impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, Kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kakain na po kami. Thank you.
Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo. Nandito po tayo sa panibagong episode po natin. At alam ko naman po ay mag-e-enjoy kayo this episode. Alam ko naman din po na nakita nyo na yung mga advertisement po natin. At ang tatalakayin po nating araw po na ito ay ang labor and delivery. Diba? Para at least magkaroon po ng idea ang mga pandemic babies po na yan. Mga COVID babies. At muli ay para hindi mataranta, hindi mawindang, magpanik ang mga magulang. Kaya i-prepare po natin sila ngayong araw po na ito. Kaya makinig at matuto ngayong araw po na ito. No? Huwag niyo pong babaliwalain lahat ng ituturo mamaya ng ating doktora. Makakasama po natin si Doc Eugene Mendoza. Mamaya-maya lamang po. Kaya let's all be excited and keep sharing this link sa mga kaibigan at kamag-anakan ninyo na alam ninyong buntis. No? Kaya please do share this link po at muli matuto po tayo. Alright, so again, i-welcome ko na po ang aking magandang co-host ngayon. Walang iba kundi si Ma'am Baby Bagyon. Good morning Hello, po. Sir Conrad. Good morning po. Yes, good morning sa po, inyong lahat ma'am. dyan. Salamat sa iyong introduction. Nag-iisang maganda ngayon. Yeah. Wala si Ma'am Julie. May naasikaso. May naasikaso kasi siya. Mamaya madadagdagan naman ng isa pang Yes. maganda. Ayan, salamat sa iyo sa aking gwapong co-host. Host pala, so host, main host. At nandito tayo ngayon para uli magbigay ng mga impormasyon. Napakaganda ng ating tatalakayin ngayon. Kaya sa lahat ng mga gustong maging tatay at mga tatay na mga first time Yan, daddies, totoo po yan. So makinig ho kayong lahat dahil napaka-importante po ito para wag naman kayong dumating sa point na kayo ay mataranta, mawala sa Wisho. sa wisyo ba yun? Opo. So, Pag nandyan na yung mga Kasi minsan kahit hindi na yata first baby, second, third, fourth baby, dumarating pa rin to. Lalo na mga pag malalayo pag- yung mga agwat, di ba? Oo, parang laging nanganganay daw. Oo. So sa mga nanay din na mga manganganak, so alamin na natin, alamin nyo na, ako hindi na pwede dyan. Bakit naman? Alamin nyo na kung ano ba tong mga false and true labors. Yes. Okay, so at kung paano mangyayari ang lahat ng yan, so nandito ang ating dalubhasang doktora, ang ating OB-GYN na si Dr. Eugene Mendoza. So mamaya po ay makakapiling natin siya. At napakadaming niyang ituturo sa atin. At alam ko ay expertise niya to eh. So kailangan... Yes, sigurado po yan. Kaya kabisado na to ng ating doktora. Kaya kayo po ay umantabay dyan. At tawagin nyo na yung mga kapatiran, kamag-anakan natin na merong ganito, mga buntis at mga planong magbuntis na mga nanay. So, kayo na po ay makinig dyan sa atin dito ngayong umaga. Okay, so far, wala naman tayong igigreet na birthday celebrant kung wala pang mga papahatid sa atin dyan mga note na kailangang batiin. At makinig lamang ho tayo at enjoy ho natin ang ating topic ngayong umaga. So, yun lamang po muna. Maraming salamat. Alright, thank you so much, Ma'am Baby. At muli, let's all enjoy the program po. At muli, matuto tayo sa mga tatalakayan ng ating doktora po. Mamaya-maya lamang po. Pero ipapaalala ko lamang po muli ang ating mga ongoing promos. Kaya po, please do join dito sa ating mga promos po nito. Nakita niyo po yung ating pabungad kanina. Yan po ay isa sa mga nanalo ng ating IP jingle. Sa mga susunod po na araw, papakita naman din po namin yung mga iba pang mga nanalo, no, na mga nagbigay po ng kanilang mga entries para po sa IP jingle. So again, congratulations Auntie Polo Marikina para po diyan sa inyong entry po ng IP jingle. Talagang worth it po ng 3,000 pesos ng cash. All right? So again, ay patuloy po na rin yung salihan ng IP topic, no, na ongoing pa rin po. Kung gusto niyo pong discuss kami ng gusto niyo pong mga topic po diyan, ang kailangan niyo lamang pong gawin ay hashtag IP and then yung topic na gusto nyo pong talakayin at mananalo po kayo ng
100 pesos po na load para po kayo po, kung sakasakali lamang po, na mapili po yan. Alright? And also, nandyan din po yung ating mga ongoing promo para po sa ating mga areas. Walang iba kundi yung 100 pesos na load per area kapag kayo po ay napasok dun sa top 5 na mga sumasagot ng mga questions ng ating mga technicals po dyan. Para makapasok sa top 5, kailangan nyo lamang po makasagot ng 15 na tamang sagot per area. Alright? Kung hindi naman po papalarin, pwede naman pong pumasok sa 6 to 10, pero kailangan nyo pa rin sumagot ng at least 10 na tamang sagot. Alright? Para at least manalo po kayo ng 50 pesos po na load. Alright? So, again, yung mga load po na pinamimigay po namin na yan ay sana ay nagbibigay tulong po para po sa inyo. At let's all enjoy that load. At sinashoutout ko na po, lagi ko nakakalimutan yung dinidisciple ko, lagi niya sabi sa akin, si Ma'am Angel Pabustan. Shoutout po sa iyo dyan at alam ko nanonood po siya. From Tarlac po yan, from Tarlac City. Hi, Kaya Ma'am keep watching and enjoy the program. Nanonood na po yan ng iba't iba nating mga programa, Wow, ma'am, amen. ng ating simbahan. Alright, so hindi ko na po papatagalin pa at magbibigay, i-announce lang ni Ma'am Baby yung mga winners. Oo, naipunan na tayo. Yeah, naipon kasi na yung mga winners para po sa ating load eh. Kaya bibigay na po ni Ma'am Baby yung mga winners for today. Okay, so atin na po munang i-announce ang mga winners natin sa mga areas po natin. Ito ay nung Friday pa to, no? Na mga nanood po last Thursday po at Friday pala. So nangunguna po ang Antipolo, Marikina. Meron po silang 21 na tamang sagot. Ito po yung first or top 5. At pangalawa po ang East. Meron po silang 18 na tamang sagot. Ang Northwest, merong 17. Southeast, 16. And then Central Family, meron namang 15. So ito po ang mga nanalo ng tigi 100 na worth ng load. At ang pang-anim naman po, ang Western Union, meron silang 10 tamang sagot. So sila po ay nanalo ng 50 pesos. Okay, ito po yung Tuesday. Sila naman, ang nangunguna, ang Northwest, merong 21 na tamang sagot. Central Family, merong 18. East Family, merong 17. And then Southeast, merong 15 na tamang sagot. Okay, so sila po, syempre, ang nanalo ng tigwa 100 pesos worth of load. And then, ang Far South, merong 13. Eastward, 11. Antipolo, Marikina, merong 10. So sila po ang nanalo ng tig 50 pesos worth of load. So congratulations po sa inyong mga areas and of course sa mga area leaders po. Thank you and back to you, Sir Conrad. Alright, thank you so much, Ma'am Baby, sa napakagandang pag-announce nyo na yan ng ating mga winners. At muli, i-welcome na po natin ang ating tagapagsalita ngayon. Walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Good morning po, ma'am, and welcome back. Good morning. Ilang linggo ba na ako nawala? Isa lang ba, ma'am? O dalawa? Dalawa yan. Dalawa yata. Opo, dalawang linggo rin. Namin si Ma'am. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. At sana nga po ay makinig po. Ito po ay napaka-importante. Yes, totoo po ito. Importante. Minsan hindi natin binabaliwala po natin ito, pero once you are in that circumstance, baka ikaw ay mataranta. So, sana po, hindi lamang po yung mga buntis ang makikinig, yung mga nagbabalak mabuntis, Yun. at siyempre po, kailangan ng moral support ng kanilang mga asawa. Para kung nataranta yung babaeng buntis, meron pong mag-alalay sa kanya, magpapakalma yung kanyang asawa. Paano kung yung asawa, ma'am, yung nataranta? Meron pa rin po dapat makinig dyan, yung nanay. Yun. Tama. Nanay, kasi lalo kung mga first time mothers and fathers, ay hindi pa nila alam yung dapat po nilang gawin. Andyan po yung mga nanay nila na magbibigay ng tamang advice kasi sila mismo ay nakaranas na nito. Yan. Thank you so much po, Ma'am Eugene. At alam ko naman po itong topic na ito ay magiging pagpapala po sa mga live viewers natin dyan. Kaya
sana naman po no, yung mga nakikinig po diyan ay patuloy niyo pong tangkilikin at siyempre kasi minsan pagdating ng real McCoy na diyan na tumatawag kay Doc Eugene, ito na dinidiscuss na muli Pati si ni Ma'am Doc Eugene Eugene no, yung mga gentong klaseng mga tawag nito, kaya nga tatalakayin niya na ngayon yung false and true labor and labor and delivery. So sana po, no, sana po yung mga buntis po diyan na hinahandle po ni Doc, lalong-lalo na po yung mga hinahandle, mga pasyente ni Doc Eugene, ay makinig po kayo ngayong araw po na ito so that matuto po kayo at alam nyo na po yung mga gagawin po ninyo. Alright, so sige Ma'am Eugene, alam ko po maganda po yung discussion po natin. Sige po. Magandang umaga po ulit. Ang gusto ko lang pong ipaalala, siguro hindi lang ako yon. Pagka obstetrician gynecologist, 80% of our patients are emergency cases. So, sanay na po kami sa puyatan. Yun. Sanay na po kami sa makukulit. Konting sakit lang nandyan na. Any time of the day, 24/7, you can contact us. Nakasanayan na po namin yan. Huwag kayong mahiya. Yun. Baka ngayon kasi maman dahilan no? Isa sa mga dahilan na parang nahihiya ako kay Doc kasi late na, sobrang late na. Baka bukas na lang, no? Mga ganun kasi. Sanay na po kami dyan. So, ang isipin nyo na lang po, ang isang obstetrician, gynecologist, yung mga patients po namin, ay nakalista na po yung mga nearing term. Kung hindi namin minememorize yung date of delivery, kunyari, this patient is going to deliver on November, naka-ano na yon, kung sa secretary, naka-declare na yon. Kung hindi naman, wala kaming secretary, sarili namin, naka-ano na sa amin na talagang even sometimes, meron mga obstetrician gynecologist na nakaset na yung kanilang bakasyon. It is our responsibility. Kunyari, ako magbabakasyon at alam kong may mga anak ng pasyente ko itong November, it is our responsibility to endorse to other obstetrician. Hindi kami basta-basta nagbabakasyon, bahala ka maanak kung wala ako. Hindi pwede yun. Tama. Ini-endorse namin sila sa mga obstetrician na who are available. I myself nakaranas na mag-relieve sa aking kaibigan pagka siya ay nasa out of town or out of the country. It's our professional ethics to endorse our patients who are nearing term or who may deliver anytime when we are out. So, isipin niyo po yon na kahit mawala magbakasyon, magkasakit. There was one case kay Sister Ruth. Siya ay nanganak, ako po ay na-confine sa hospital. Wala naman akong pwedeng gawin doon. I cannot do otherwise. But she was well endorsed to the hospital. So, isipin niyo po, ginagawa po ng bawat obstetrician po yon. So, huwag kayong maiya. Kasama na po sa trabaho namin yon. Man. Okay, so let's start. As had been mentioned and announced earlier, we are going to talk about labor and delivery. So there are 3 or 4 stages of labor. First stage is delivery. Labor and delivery are divided into 3 stages. Meron pong pang-4. Pero usually hindi na po yung kagaya later that i-discuss ko rin po yun. The first stage of labor incorporate the onset of labor through the complete dilatation. We don't say it dilatation of the cervix. This stage is further subdivided into 3 stages. Early labor, this is normally the longest and least intense phase of labor. Yung natotolerate pa ng isang mother. Pero doon sa mga nakaranas na, hindi yung mga first-timers, yung mga nakaranas ng mga anak, alam na nila na this may be. Ito na yung umpisa. Alam na po nila yon. Early labor is also called the latent phase of labor. We call it latent. This period includes the thinning or effacement of the cervix and dilatation of the cervix from 3 to 4 cm. Yung, if you can imagine, tinatawag po natin kwelyo ng matres. Yung matres ng babae ay kasing laki lang ng peras na maliit. Maliit lang po.
Pero can you imagine, wonderfully made. Kung ang babae, bawat isa naman sa atin, ginawa tayo ng Panginoon na kakaiba. Pero yung mattress ng babae, na kasing liit lang po ng peras, when the woman becomes pregnant, the uterus can increase to as big as it can accommodate. And 4 kilogram baby with amniotic fluid and a placenta na kayang-kaya niyang i-accommodate ang 3 to 4 liters ng tubig. So, can you imagine kung gaano yung miracle na nangyayari sa katawan ng isang babae? Kasi lalaki talaga yung mattress na yon. Pag hindi na siya buntis, babalik din sa dati. Nai-stretch, ma'am. Oo, hindi, nag-hyperplasia. Hyperplasia. Pati yung kung gaano kanipis yung muscles ng uterus na yon ay kakapal para kaya niyang i-hold yung bata. So, yung kwelyo ng matres, pagka in-examine po yon ay kasing haba ng 3 to 4 centimeters. Pero ito po, pag nag-labor ang babae, kasing nipis ng papel or hindi mo na siya makapa. Ganon po siya So, amazing po. It can occur over several days, pwedeng several days, weeks, or just a few hours before the labor starts. So, early labor contractions, during early labor, contractions vary during the phase and can range from mild to strong, occurring at regular or irregular intervals. Kasi sa early labor, pwede pa yung maging irregular. In fact, yung mga mataas po ng pain threshold nila ay pwede pa silang matulog. Other symptoms during this phase can include backache, cramps, and a bloody mucus discharge. Masasabihin ng babae na masakit ang kanyang likod, hindi niya ma-explain yon. Yung iba, parang naiihi, pero hindi naman siya talaga naiihi. Pero pina-perceive niya na ganon. And then the active labor, the next phase of the first stage of labor occurs as the cervix dilates from 3 to 4 cm to 7 cm. Ginagamit namin yung mga daliri po namin pagka dalawang daliri, 3 cm na po yun, na kayang ipasok sa loob ng kwelyo ng matres. So, contractions become stronger and other symptoms may include backache and siyempre po, may lumalabas po na dugo. Yung transitional labor, although hindi po namin itinuturo po sa mga doktor, pero ito tinuturo kasi sa mga midwife. This is the most intense phase of labor with a sharp increase in contractions. Yung mga nakaranas, baliktanaw po kayo, ma-imagine nyo po kung gaano kasakit, gaano katindi yung sakit na inyong nararamdaman during this time. Sabi nga nila na yung mga iba, tatawagin nila lahat ng santo para maibsan lang yung sakit. Pero biro nyo kung gaano kahirap na pinagdadaanan ng isang nagle-labor o ng mga anak na babae. Buti kung isang beses lang, bawat contraction yan. Sa isang oras, ilang beses na mag-contract yung matres. Oh boy. O gaano kasakit. Para bang yung sasabihin ng misis, ayan na naman. Hindi naman siya pwedeng tumakbo. Andun na siya. Yung iba, nakatali na. They become strong and occur about 2 to 3 minutes apart. And average of 60 to 90 seconds. Ma-imagine nyo po yun. Bawat contraction ay about 2 to 3 minutes at saka tumatagal siya. Almost 2 minutes. Hindi pa ka pa nakakapagpahinga, andyan na naman siya. Yeah. So, the last 3 cm of dilatation usually occurs in a very short period of time. Pagka tuloy-tuloy na yung pagbuka ng kwelyo ng matres, para bang malapit na, yung ganon. So, second stage of labor, kung natatandaan nyo yung first stage of labor, yung when the labor starts, yung true labor starts hanggang sa maging 10 cm dilatation of the cervix.
pagka na ina-IE po o internal examination or vaginal examination, ginagamit po yung dalawang daliri. Siyempre po naka-gloves yan. Hanggang sa hindi na niya mahanap yung kwelyo ng matres. Sa ganyang kakapal, hanggang sa parang papel na hindi mo na siya makapa. So, ganun po yung 10 cm's dilatation. Ano nangyari? Ayun. During the Second stage. second stage, ito na po yung delivery. It will start from the delivery of the baby. During the second stage, the cervix is fully dilated. Some women may feel the urge to push right away or soon after they're fully dilated. Pagka yung mga ganito, yung grabbing pressure na po sa pelvic pain kasi gusto nang lumabas yung baby. So, napakatindi ng sakit. Gustong-gusto, kaya ang gagawin ng mother, pagka nag-contract napakasakit, ang tendency ng mother ay gusto niyang i-push din. Kahit hindi mo sabihin talagang iiri siya. Kaya lang yung mga first-timers, di nila alam kung paano umiri. Imbes na umiri, imbes na mag-bear down or mag-push, ay sumisigaw. Sasabihin niya, aray! Walang nangyayari. Pero ito ang ina-advise po namin na before delivery, mind setting ulit. Palaging mind setting na kung paano niya gagawin ito during the actual. Na sasabihin nila na umiri ka para kang natain ng matagas na dumi. So, talagang ipupush niya doon. So, can you just imagine, pasensya na po doon sa mga kumakain, we advise yung mga malapit ng mga anak na huwag naman kayong para kayong nagla-last supper na kumain ng todo-todo, maiipon po yan pag nag-deliver kayo. Pag nag-labor kayo, Ayun na. nag-deliver kayo mga anak, nauuna yung lumabas. Ibang ulo. Ibang ulo. Siyempre po, na-imbak yan. O kakaibang ano yan. Kakaiba, intense. Kung ka-intense ng Yeah. yung sakit, gano'n din ka-intense ng amoy. Matindi so, yun. dapat, sabi nga namin mga biro namin, yung mga maraming ganun, dapat mas maraming bayad sa amin. So, can you just imagine? Pero, kasama na nga sa buhay namin. Binili namin itong specialty na to, so be it. So, Pero paano pag ganun, ma'am? Hindi ba may infect yung baby? Or... hindi, kasi pagka talaga nagbe-bear down na siya, totoo na yung kanyang pagpupush, bumubuka talaga yung anal opening, totoo na yon. Pag hindi pa bumubuka, fake yon. Hindi pa niya nakukuha, hindi pa niya naaaral, hindi pa niya kung paano siya umiri. Pero pagka parang bulaklak na yung anal opening, yun na, totoo yun na na. yun. Kaya lang may nauuna. So kung matigas, it will fall off. Yun doon sa base, sa timba. Pero kung malambot, yun lang. Yun lang. Another ano yun, kailangan maya't maya tinatanggal Paano nung pag assist mo. bumulwak na gano'n? Oo. Kailangan talagang ganun. Meron yung malambot. Sabi ko nga sa inyo, kung mahina ang sikmuran nyo, hindi nyo totoo po matatagalan yon. Pero sabi ko, more than 30 years nang... Yeah. Pero hindi naman palaging may ganyan. May ganun. Meron at meron yan. Siyempre, kung madaling araw yan pa yung maamoy mo, diba? Parang parusa. Andun pa naman sila sa dulo, nakaabang yung mga doktor. Oo. Napuyat ka na't lahat-lahat ang magiging almusal mo, yon. Yun talaga. Oh. Diba? Yan napakahirap. Pero sabi ko nga kasama sa buhay namin, the baby may still be high up in the pelvis for other women. Kahit na fully dilated na, bukang-buka na yung kwelyo ng matres, pero mataas pa yung baby. Yun yung mga hindi kayang lumabas sa sipit-sipitan ng mother. Pero, palagi naming sinasabi sa mga nanganganak that the best test for the pelvis is labor. Magle-labor pa rin kung hindi niya kayang ilabas, saka natin desisyonan. Hindi pwedeng, malaki yung baby mo, isisesaryan na kita. Hindi. Kasi meron namang malalaking baby na kayang ilabas ng isang babae. So, kailangan mag-labor pa rin siya. Pero, can you imagine the agony a woman can go through yung labor na gano'n? Grabe, no? So, it may take some time for the baby to descend with the contraction so that it's low enough
for the mother to start pushing. Kasi pagka matindi na, panay-panay na ang hila, matindi na yung sakit, ipupush ng mother, nakakatulong po ito para bumaba yung baby. Bababa at bababa siya. Kaya minsan sasabihin ng mother, bakit ang tagal-tagal lumabas? Sabi ko, tiis lang, lalabas din yan. Hindi pwedeng lumabas sa iba, lalabas din yan. Palagi namin kailangan, as much as possible, ay po namin mag-cesarean kasi mas maraming mga komplikasyon pagka inoperahan ng isang babae. So, women who don't have an epidural anesthesia typically have an overwhelming urge to push, or they have a significant rectal pressure when the baby is low enough in the pelvis. Biro nyo kung nakadungaw na yung ulo ng bata, that's the most painful stage para sa babae. Talagang andyan na, tapos hindi pa niya kayang iire, pabalik-balik yan. Napakasakit. Di ba? Ma-imagine nyo yun. Yeah. Pero kung nabigyan siya ng epidural anesthesia, siyempre, hindi niya masyadong maramdaman. Kung yung pain ay 10/10, pagka naka-epidural anesthesia, pwedeng 5 or 4/10 na, which is tolerable. So, nakikita niya na pag humihilab, doon siya mag-urge. Pero ang kagandahan ng walang epidural anesthesia, mas malaki o mas malakas yung effort na ibibigay ng isang nanay. Sa Kasi bagay. nararamdaman niya yung sakit. Okay? So, yung iba, burning or stinging in the vagina as the baby's head crown is also common. Talagang maraming descriptions pagka gusto nang lumabas ang bata para daw sasabog ang puwerta, parang sinisilaban sila, parang huling hininga na nila. Ganon yung kanilang description. So, bago yung third stage of labor, pagka lumabas na yung baby, grabe yung pakiramdam ng isang nanay. Para bang naubos na yung kanyang lakas pero kakaiba daw yung kanilang pakiramdam paglabas ng bata. Pero Mukha yung naman, third ma'am. stage of labor, andyan pa po yung placenta. So, the third stage of labor is the delivery of the placenta. Yung inunan, kailangan mong ilabas. The delivery will be delivered after the baby has been born. Mild contractions will help separate the placenta from the uterine wall and move it down towards the vagina. Meron na kami tinatawag na active management of the third stage of labor. Noong unang panahon, hinihintay namin na lumabas yung placenta, lalabas din naman yan, ganon. Pero medicine has changed. Hindi ganun ang training ang training namin will just wait for the placenta to spontaneously come out, pero this time ay nagbibigay na saka na binibigay yung pampahilab palalo para ilabas yung matres at talagang active management hinihila kung kailangan hilain. Kasi pag hindi, it may take you 30 minutes to 1 hour. Pero sabi nga, para to decrease infection, decrease bleeding, at saka madaling maka-recover yung mother, so tinatanggal na po namin. Yung stitching or mend a tear or surgical cut, we usually do episiotomy, yung kinakat yung sa gilid ng puwerta, para mas madaling yung pagbuka ng puwerta, ginagawa po namin. Pero kung mga dumadating yung mga nanay na bigla na lang nanganganak minsan na merong tear or punit sa puwerta, yon tinatahi po namin yon. Pagka-deliver ng placenta. Lahat ba to, ma'am? Lahat ng magdi-deliver ay mag-undergo sa episiotomy? Hindi. Kasi Hindi yung naman. mga, kung kunyari, gravida 2, gravida 3, ibig sabihin, nagpuntis na ng pangalaw, pangatlo, pang-apat. Pang-apat. Nagiging mas lax na po yung perineal opening. So, ang dinagawa na lang na po namin ay perineal support. Habang nag-dilate, lumalabas yung baby, bumababa siya, naninipis din po yung perineal area. So, susuportahan na lang para lalong maging elastic yon, lalabas yung ulo ng baby. Alright. So, no need, pero
yun na nga po yung kanilang ina-advocate ngayon na we don't necessarily do the episiotomy. Sabi nga nila, kasi it will thin out daw. Pero syempre, just to shorten the labor, ini-episiotomy na. Oh. Pag during crowning, yung makikita mo na talaga yung ulo Ulo. ng bata. Kahit na walang effort, pag umiri siya, nakikita mo na po yung ulo ng bata sa pagitan ng sa puwerta. So, talagang lalabas na siya, doon mo palang hihiwaan kung kailangan. Okay? So, yung induction of labor, anong ibig sabihin ng induction of labor? Hindi pa siya nagle-labor, kailangan na siyang mag-labor. Kasi yung mga may nanay na lumalampas na siya sa araw. Yan. So, i-induce mo na yung kanyang pag-labor. So, labor can be artificially induced in several ways. The method chosen will depend on the several factors including how ready your cervix is for labor. Kasi pag nag-induce ka ng labor, kailangan ready din yung kwelyo ng matres. Hindi pwedeng induce ng labor ang isang babae kung sarado yung kanyang matres, lalo na kung mahaba at nasa ilalim pa. Oo nga naman. Yung bishop score na tinatawag namin, meron kaming ganon, hindi na natin i-discuss yun. Kung okay yung bishop score, so pwede siyang mag-induce. Whether this is your first baby, pwede kasi yung mga first baby kasi usually tumatagal. So ini-induce po sila. How far along you are in the pregnancy? Gaano na katagal yung iyong pagbubuntis? If your membranes have ruptured, siyempre, bigla na lang pumutok ang panubigan, hindi nararamdaman ng nanay, pero hindi siya nagle-labor, kailangan mo nang i-induce yung kanyang labor kasi open na yung kwelyo ng matres, open for infection din. So, there are many reasons why, kagaya ng tumataas ang BP, yung preeclampsia, tumataas lalo ang blood sugar, yung mga may sakit sa puso, may nahirapang huminga, marami pong dahilan, mga medical complications kung kailangan induce ang labor. Pero meron tayong tinatawag na failed induction of labor. Kahit ni-induce mo na siya, Wala hindi pa pa rin din. nag-labor, pwede pa rin magpahinga. Kung pwede pa. Pero kung meron ng talagang indication for the doctor to take out the baby, to deliver the baby, lalo kung makompromise yung buhay ng mother, isi-cesarean na niya pag nag-fail yung labor. Kasi kagaya ng mataas ang BP, in-induce mo na, ayaw bumaka yung matres, hindi mo naman pwedeng dukutin. So, itigil na yung induction o opera na siya kasi makukompromise yung mother, baka mag-convulsion, yung tinatawag po nating eclampsia. Some reasons your doctor may recommend induction are when the pregnancy has gone into week 42. Lumampas na siya. If the mother's water breaks or rupture of membranes and labor doesn't begin shortly thereafter. Yun ang sinabi ko kanina. If there are complications with the mother or the baby. Minsan, dahil nag-induce ka ng labor, nakikita na nahihirapan na yung baby, bumababa yung heartbeat, that's an emergency case na. Kailangan masesarya na yung mother. So, pag-uusapan po natin yung false versus true labor. Yung tinatawag po natin na Braxton Hicks contractions. Maraming mga mother na akala nila, lalo na yung mga first-timers, nagle-labor na sila. Pero sabi nga dito, many women experience irregular contractions sometime after 20 weeks of pregnancy, known as Braxton Hicks contractions. They are typically painless. Kaya lang po, masakit kasi pag gumalaw, ito lang po yung paggalaw ng baby. Minsan nagiinat siya o nagtatumbling kasi nasa loob siya ng tubig. Na-stretch yung matris mo, parang sinisipa yung matris mo. So, napaperceive mo siya na parang naninigas, pero naninigas o nagka-cramps, pero stretching of the uterus lang yon. Braxton Hicks contractions can sometimes be triggered by an increase in either mother or baby's activity. Ito rin po, or a full bladder. Minsan,
Yung mga athletic yan, nagtatatakbo sila, o meron silang mga systematic exercises. Siyempre po, na-istorbo din yung baby, pwede siyang gumalaw doon. At saka yung kung puno-puno na yung bladder ng isang mother, nakakaipit din doon sa bata. So, nararamdaman ng mother nito. Sige, ano yung tanong mo, Conrad? Hindi, wala naman. Wala? Aba. They may promote blood flow, help maintain uterine health during the pregnancy, or prepare the uterus for childbirth. Tama. Habang yung nakakaramdam po kayo ng ganyan, na-stretch, na lumalaki, habang lumalaki yung mattress, kailangan talaga ng maraming blood flow. Yung Braxton Hicks contractions don't cause the cervix to dilate. Ito ang intindihin nyo, Hindi po siya nakakapagbuka ng value ng mattress. Ang Braxton Hicks. So, it's not labor contraction. Paggalaw lang, pag-overstretching lang ng mattress. Yan ba yung parang sumisipa, nakikita mong sumisipa, ma'am? Oo, yun. Kung lalo na yung mga maninipis ang katawan, mga payat, nakikita mo habang nakahiga, bumubukol siya. Yun masakit sa iba. Pero actually, yung movement lang ng bata yon. Kasi kung nag-inat siya, in-stress siya yung kanyang mga paa, o minsan naggagaganon yung bata. So, nararamdaman yung ng mother. Painful or regular contractions aren't likely to be Braxton Hicks. So, kung masakit, hindi siya Braxton Hicks. Instead, they are the type of contractions that should lead you to call your doctor. How do you know when your contractions are the real thing? Timing of contractions. Tandaan niyo po ito. False labor, contractions are often irregular and do not get closer together. Ibig sabihin, kung nag-contract, it may be painful, pero not that intense, pero hindi pare-pareho yung interval. Pwedeng every 15 minutes, 20 minutes, every hour, pero nararamdaman nyo pong masakit. So, ibig sabihin, hindi siya yung palapit ng interval. Do not get closer together yung pagsumpong ng sakit. So, true labor contractions come at regular intervals and get closer together as time goes on. Ibig sabihin, pag kunyari nag-umpisa siya ng every 20 minutes, later on 15 minutes, 5 minutes, hanggang sa every 2 to 3 minutes, maliban sa palapit ng palapit, tumitindi yung sakit at tumatagal. Kagaya nito, 30 to 70 seconds, yung iba, inaabot pa ng 2 minuto. Oh. Grabe. So, yun na yung true labor. Pag false labor, pwede kang makaramdam nito sa umaga, pag nag-rest ka, nawawala. Or, nakaramdam ka ng hapon, pag higa mo, nakatulog ka. So, that's false labor. Pero, kung ikaw ay nakaramdam nito ng gitna ng gabi, at tuloy-tuloy na hanggang umaga, ay true labor na yon. Change with movement. Yan. False labor contractions might stop when you walk, kung naglakad, or nagpahing, or rest, or might even stop when you change position. Pagka yung iba tatagilid sa kaliwa, nawawala yung contraction. So that's false labor. Pero ang true labor, contractions continue despite moving or changing positions. Kahit na ano pang gawin mong posisyon, talagang lahat na ng posisyon ginawa mo, ay tuloy-tuloy pa rin yung pananakit o paghilab o contraction or hilab ng mattress, that's true labor na. Ibig sabihin, tumawag ka na sa doktor mo or magsabi ka na sa asawa mo, dali mo na ako sa ospital o sa nanay mo kung siya ang anybody who is around you, pwede nyo nang sabihan yon. It's false labor if contractions don't come regularly, inulit, and they don't get closer together, they stop with walking or resting or with changes in position, they are usually weak and don't get stronger or start strong and get weaker. Ibig sabihin nito, mahina lang at hindi siya lalakas. Or, pwede rin namang malakas, pero later on, pahina na ng pahina hanggang sa pawala. So, that's false labor. Usually, the pain is only felt in the front. Ito ang mahalaga.
Yung parang bigat, yung parang hilab, hanggang sa harap lang. Hindi siya magra-radiate o lumilipat sa likod. Yung mga nagkaroon ng dysmenorrhea, parang ganun lang, pero later on, pag nagpalit siya ng posisyon na wala, false labor yon. Pero yung sumasakit na yung balakang mo sa likod hanggang sa harap, nakikita mo naninigas na yung matris mo, ay iba na yon, parang true labor na. Pero take note, kung kayo po ay sumasakit ng tiyan, yung mga nagdadiarrhea, iba rin yung hilab ng tiyan kasi bituka yun. Sumasakit ang tiyan nyo pero hindi tumitigas yung matris. So, dapat i-distinguish nyo po yun. Oo. Pag true labor, kapag in mo yung iyong matris hanggang sa totoong labor, parang bato na yan. Hindi mo na ma-indent. Malambot yan eh. Kahit malaki yung tiyan mo, pero pag totoong nagko-contract na siya, para na siyang bato. Grabe. Stony hard. It's true labor if contractions come and get closer together over time, lasting about 30 to 70 seconds each. Yung iba nga sabi ko, even 90 seconds. They continue regardless of movement or resting. They progressively get stronger. Progressive po. Palakas ng palakas or pa-intense. Yung intensity ng sakit ay palakas ng palakas. Usually, they start in the back and move to the front. So, yun po yung pinag-iba. Kung sa harap lang, false labor. Pero pag nag-umpisa sa likod, papunta sa harap, kasi yung pressure din, yung iba, sabi nila para akong natatae, pero pressure lang yun. Hindi siya natatae, pressure lang sa rectum. Other ways to recognize labor, may tinatawag na 5-1-1 rule. The contractions come every 5 minutes, lasting 1 minute each or at least 1 hour. Yung mga, pwede po ito yung ginagawa kasi po yung mga midwife. Ito yung sinasabi nilang mayroon pang 4-1-1 rule. Pero yung mga 5-1-1 rule, pwede po itong isign na talagang nagle-labor na siya. Maganda rin ito na malaman nyo para kung nakaranas kayo nito, ay totoo na to. So, magsabi na kayo. Totoo na to, hindi na ito false labor. So, maganda itong 5-1-1 rule na tandaan nyo po. Fluids and other signs. You might notice amniotic fluid from the sac that holds the baby. Wala mang pain ito, bigla na lang kayong parang umihi na hindi naman galing sa ihian, bigla na lang may pumutok, mabasa yung underwear nyo, pati damit, pumutok na yung panubigan. This doesn't always mean you're in labor, but could mean it's coming. So, dapat intindihin nyo ito. Hindi ibig sabihin na kayo ay nagle-labor na, pero malapit na. Pero this is a sign na kailangan nyo nang pumunta sa doktor or sa midwife kung manganganak kayo sa lying-in. Once na pumutok na yung panubigan, punta na kayo doon kung saan nyo gusto manganak. A bloody show or mucus plug could mean a cervical change, which means labor is closed. Ito yung sinasabi naming bloody show or mucus plug. Meron po kasing mucus plug, yung sarado pang kwelyo ng matres, pagka lumambot na po yung kwelyo ng matres, pwedeng lalabas na po ito as a bloody show, pero hindi tama yung term na bloody show kasi hindi naman pulang-pula yan. Pwedeng brown or maraming whitish mucus. Huwag kayong matakot. Pag lumabas ito, ibig sabihin, pwede anytime, pwede na kayong magtuloy-tuloy labor. Pero, it can last for 3 weeks up to few hours before labor. Nausea and vomiting might happen due to the contractions becoming very intense and the change in hormones in the blood. Ito yung iba kasi, iba yung kanilang reaksyon. Talagang nasusuka sila sa sobrang sakit. Sobrang sakit, no? Oo, nasusuka sila. Nag-ano yung phrenic nerve. Talagang nasusuka sila. Yung iba kasi minsan sasabihin mo, arte naman ito. Ikaw kaya mag-labor. Sometimes vaginal tears can indicate the discomfort is more intense and things are progressing. Siyempre po, pagka biglang bumaba, asahan mo, mapupunit yan. When should I call my healthcare provider?
It is essential to call your healthcare provider at any time if you have bright red vaginal bleeding. Siyempre, pumunta ka na sa doktor. Continuous leaking of fluid or wetness, or if your water or amniotic fluid ruptures. Siyempre, pumunta ka na sa doktor pag pumutok na yung panubigan mo. Strong contractions every 5 minutes for 1 hour. So, tandaan nyo strong contractions every 5 minutes. Ito na yung 511 Contractions that you are unable to walk through. Hindi ka na makalakad sa sobrang sakit. Totoo yan. Pagka mainit na ulo yung nagle-labor, huwag mo nang kausapin. Baka sigawan ka. Ayaw na nga niyang gumalaw and noticeable change in your baby's movement or if you feel fewer than 6 to 10 movements in 1 hour. Ito ay importante po. Sa mga nanganganay, hindi pa nakaranas nito, sasabihin kayo ng obstetrician or yung midwife nyo na dapat bilangin niya, lalo na kung 1 hour after meals, 6 to 10 movements in 1 hour. Pag hindi nyo na-attain yan, hindi gumagalaw ang inyong baby, May masama. Meron ng problema, punta na po kayo kagad sa pinakamalapit nyong healthcare provider. Kaya this is a warning, huwag nyo nang hintayin, hindi na gumagalaw kahapon. Kahapon pa yun, dapat pumunta ka na kagad sa doktor. Kasi kung may problema man, hirap na yung baby nyo, pwede kang isesaryan kagad para ma-save yung baby mo. Kasi pwedeng na puluputan na siya ng cord. So, hindi na siya makahinga. Yun lamang po. Alright. Meron pong tanong yung sexual intercourse during pregnancy. Yan. Totoo po yan. Madalas po kasi nilang tanong ito. Grabe naman. Lalo na yung mga lumalampas na sa araw. It may be, huwag niyong gawin itong malicious. Totoo po. Pero, sexual intercourse, sabi nga nila, the love hormone, yung oxytocin, when during the mother's orgasm during sexual intercourse can stimulate the excretion of the love hormone, the oxytocin. So if the body is ready to deliver, this will help. Magko-contract po siya. So, mas makakatulong, ma'am. Pero case-to-case basis. Case-to-case basis yan. And one thing, the semen is a good source of prostaglandin which can soften the cervix. Yun yung po ang rationale po noon. Not for anything else, kasi may mga term, lalo sa mga Tagalog, na sunduin. Sunduin mo na. Sunduin mo na, sabi nila. Pero, if the body is really ready for labor totoo po yan. oxytocin, yung love hormone, kasi during orgasm, kaya nga, kung nagbi-bleed yung mother, sinasabihan namin na refrain from intercourse kasi during orgasm, magre-release ng oxytocin, it will cause contraction. So, this time, it may help. Tsaka yung semen is a good source of prostaglandins which can soften the cervix. Ayun. At least nabigyan sila ng idea, no? And maraming salamat, Doc Eugene, sa napakagandang topic niyo po na yan patungkol sa labor and delivery. So, again, sana yung mga buntis po dyan, no? Ay sana natuto po kayo at wag na po kayo magpapanik kung nakakaramdam na po kayo. Take note nyo po yung sinasabi ni Doc Eugene na dapat tuloy-tuloy ang contraction. Yan po ang ano po niyan. Kasi kapag kunyari, yun nga, nadadali lang kayo, pag nagpahinga kayo, ay nawawala. So, kayo lamang din naman po makakapagsabi niyan yung mga nanay. No, hindi naman po pwedeng, ano na ba talaga yan? Kasi kayo naman din po ang tatanungin ng inyong mga asawa, ng inyong kung sino man kasama niyo sa bahay. Kayo po ang makapagsasabi kung tuloy-tuloy ba yung contraction. Palagi po namin ina-advise na when in doubt, tanong lang. Huwag mong sarilinin kung ano yung nararamdaman mo. Kung mali man, mas mabuti yung magtanong ka para maituro. Huwag kang mahiya. Huwag kayong mahiya. Sabi ko nga, huwag kayong mahiya. Anytime of the day, 24/7, one text away na nga lang Pero pag nag-text naman kayo, yung kompleto
Yeah. Mas maganda, better yet, to call para Yan. Totoo po kung yan. ano yung tatanungin nyo, agad-agad masasagot, lalo na kung emergency, mas maganda tumawag na kayo. Yan. Para matugunan kaagad yung inyong tanong. Yun. Sana nga, ang akala ko nga ang sasabihin ni Sir Conrad, yung prenatal, ng isang buntis, para mas maganda. Sa susunod, ma'am. Sa susunod pa po mga tatalakayin natin. Oo. And kung may mga katanungan po kayo dyan, please ilagay nyo lamang po sa ating comment section box so that masagot po ng ating doktora po dito. No? Any suggestions ngayon, di ba ngayon, despite of, pandemic, ano po yung mga kailangan, alam ko may mga maraming nanonood po sa ating mga buntis po dyan, ano po yung mga kailangan po nilang i-prepare just in case na sila po ay pupunta na ng hospital or ano pa yung mga dapat nilang gawin? Kasi iba na yung kaso ngayon pagdating sa tawag nito, sa pupunta sa hospital. Ito po ang ewan ko kung this is a good news. During the pandemic, dumami po talaga ang nabuntis. Understandable po, lalong na yung ECQ, hindi nakakalabas, lalo ng unang-unang panahon, pati labas ng bahay mo, hindi ka pwedeng lumabas eh. Yeah, opo. So, marami pong nabuntis. So, yung pasyente mismo, pandemic baby ang tawag niya doon. Kaya lang po, during this pandemic, kung kayo po ay may masela na pagbubuntis, huwag kayong matakot na pumunta po sa mga government and even private hospital. Hindi po pwedeng magsara ang outpatient ng bawat ospital. Kaya lang po, dadaan po kayo sa triage. They have to go through the triage. Huwag kayong matakot kasi itinatriage kayo kung saan kayo dapat mapunta. Hindi kayo tatanggihan lalo kung emergency. Kaya lang po, dahil kay COVID, hindi rin nila alam kung sino yung may COVID. So, kailangan po nyo kayong pumunta sa ospital. Kung kayo po ay bakunado, bring your vaccination card. Kung hindi naman, lalo na yung mga nearing delivery at 37 weeks age of gestation, you should have your RT-PCR test every week hanggang sa mga anak po kayo, para mailalagay po kayo sa regular ward. Kasi kung sakali man na hindi kayo nakapagpa-RT-PCR test, ay ilalagay po kayo sa COVID ward, siyempre po with all the precautions. Hindi naman ibig sabihin na kayo ay tatanggihan o ilalagay sa COVID ward, nakalagay lang po kayo na COVID suspect hanggang sa ibibigay po yung result ng inyong swab. So huwag kayong matakot, lalo kung may problema kayo, lalo na sa bleeding, huwag kayong matakot na pumunta sa ospital kasi meron namang lugar kung saan kayo titignan, lalo na po sa mga buntis, hindi kayo ihahalo sa mga taong may COVID, lalo na yung mga may sakit. Kung mapansin nyo po sa bawat ospital, nakahiwalay po yung emergency room ng buntis, hindi nakahilera dun sa mga other diseases. Kasi po, ang pagbubuntis ay hindi naman po sakit. It's a physiologic process. So, ibig sabihin, pag pumunta ang buntis sa ospital, hindi dahil sa may sakit siya, kundi dahil sa patungkol sa kanyang pagbubuntis. Ayun po. Ayun. Alright, so last na tanong na po ito, ma'am, para at least masagot niyo po kayo. Galing po kay Ma'am Tang Belmonte. Hi, Doktora. Ma'am, ask ko lang po yung pag CS po, ang unang pregnancy, di na daw po ba pwedeng mag-labor at mag-normal delivery ang susunod na pregnancy? Thank you po. Depende po kung anong indication po, bakit siya na CS. Kunyari, kaya siya na CS ay dahil yung baby niya ay suhi. So, na CS siya. Pero, second time na magbuntis siya at hindi na suhi, pwede siyang mag-labor. Yung tinatawag natin na vaginal birth after cesarean section. Kaya lang, dapat manganak siya sa ospital para ma-monitor siya. Tapos, yung timbang ng baby niya sa una at ang timbang ng baby niya ngayon dapat mas mababa kaysa dun sa una. So, ibig sabihin, this time it can pass through the birth canal dahil mas maliit siya at cephalic siya. Hindi siya
hindi siya suhi or breach. So this time, pwede siyang i-monitor, magle-labor siya, manganganak siya ng normal. Pwede pa. Pero kung nakadalawang cesarean na, hindi na. ICCS na siya automatic sa susunod na pagbubuntis. Pero kung siya ay na operahan dahil tumaas ang BP niya, so mas maaga siya na operahan kaysa dapat sa delivery date niya. This time, hindi na mataas ang BP niya, okay naman yung baby, hindi naman ganun kalakihan, pwede siya mag-labor. Ayun. So again, Ma'am Tang, sana nakuha niyo po yung sagot ni Doc Eugene para po sa inyo. Alright, again, thank you so much, Doc Eugene. Alam ko yan na po yung last na tanong po dito. At muli, inabot na tayo ng ating oras. Kaya again, thank you so much, Doc Eugene, sa inyong time. Despite of your busy schedule, ay patuloy po ay nagiging pagpapala po dito sa impormasyong pangkalusugan. Pero, bago po tayo magtapos, last na po ito, tatawagin ko lamang po yung ating nanalo doon sa ating promo para po sa ating IP jingle. Ang kanilang area leader, walang iba kundi si Sir Michael Bagyon, para po maibigay po natin ang kanyang papremyo po dito live sa ating studio. Alright, so again, thank you so much po muli sa Antipolo Marikina sa pag-join po ninyo dito sa ating IP jingle. At tinatawagan ko po ang kanilang area leader, walang iba kundi si Sir Michael Bagyon, para po tanggapin ang 3,000 pesos cash. Sir Mike, thank you po. Congratulations po. Any message po para po sa IP, sir? On behalf ng Antipolo Marikina family, na kami po ay nagpapasalamat sa impormasyong pangkalusugan sa staff and crew po ng program na ito. God bless you more. Alright, thank you, Sir Mike. Alright, thank you po. Alright, so again, thank you so much po muli sa Antipolo Marikina, at lalo sana po mag-enjoy po kayo dyan sa napanalunan ninyo pong cash, at alam ko naman po gagamitin nyo po yan sa inyong area para lalo pa po makatulong sa mga load or anumang fellowship na pwede nyo pong gawin, lalong-lalo na this December. Alright, so again, wag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.